Patay naman ang isang lalaki matapos pagtulungang bugbugin ang ilang kalalakihan sa Sampaloc, Maynila. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng otoridad na pambabastos ng sospek ang dahilan ng pangunguyog sa biktima. Nagbabalik si Jim Tejano sa balita. Makikita sa CCTV na ito ang kumpulan ng ilang tao sa Sulukan Street, Sampaloc, Manila madaling araw ng December 25 ngayong taon. Ilang minuto lang, isang babae ang hatak-hatak ng isang lalaking nakasando. Siya si alias Lian na sinasabing nabastos ng biktima. Makalipas ang halos 3 minuto, nagkagulot kinuyog na ng ilang kabataan ng isang lalaki. Bumalik sa lugar si alias Lian at nakisuntok rin. Sa isa pang anggulo ng CCTV, nagtakbuhan ng ilang kabataan sa looban. Bumulagta ang nakaputing lalaking nasa pool sa CCTV. Kinilala ang biktima na si alias Molan, 33 anyos at isang welder. Naisugod pa sa ospital ang biktima subalit kalaunay namatay din. Itong isa sa mga suspect natin, itong alias Lian, ay bumibili sa isang tindahan kung saan nga nabastos ito, accordingly, nabastos ito doon sa pagkakabati sa kanya nitong biktima natin. May mga kasama rin ito na nagiinuman. Kung saan nga umuwi ito sa bahay nila, nagsumbong sa tatay niya at pinuntahan nga ito, nagkaroon sila ng verbal altercation pero napaghiwalay naman. Sa ulat ng Manila Police District Public Information Office, humingi ng paumanhin ng biktima sa sinasabing nabastos. Subalit tila nag-init ng mga kasama ni alias Lian habang sa mauwi na ito sa hindi inaasahang pangyayari. Kalaboso ang 4 na sospek habang ang isa nakatakas. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo na nauwi sa pagkakagulpi nitong biktima natin. Nung nalaman ito ng ating police ng Barbosa Police Station, particular itong UBA, Police Community Precinct, nagkanda agad sila ng follow-up, nag-check tayo ng mga CCTV na available at nalaman nga natin na 5 itong ating mga suspect, 4 dito taga Sampaloc at isa dito taga Tondo. Murder ang isasampang kaso laban sa mga responsable sa krimen habang tinutugis pa si alias Ambo. Sa kabila nito, may paalala naman ang PNP sa publiko, lalo't nagpapatuloy ang holiday season. Yan yung paalala natin sa ating mga kababayan na ngayong holiday season na kung sakali magkakaroon tayo ng pag-celebrate, palagi tayo maging responsible dito. Palagi natin isipin yung tinatawag nating pros and cons. Jim Tejano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, ay i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.